ba pagka New Year, nagkakaroon tayo ng New Year's resolution? No, magmula ngayon, hindi na ako, ayan marami tayong mga pangako mula ngayon, hindi na ako magpapaputok. Halimbawa, ganyan. Tapos yung iba, ginagawa? Nagtatatalon. Bakit? Para? Tumangkad. Yan, pero usually, gumagawa po tayo ng mga ng mga New Year's resolution o na ito yung goal ko, ito yung plano ko na aabutin ko ngayong taon. No? Meron pong akong isa-suggest sa inyo na totoo at talaga at totoo na dapat nating goal. No, ano ba ibig sabihin ng goal? Yun yung pupuntahan mo. No? Na kanina, nandun po kami, pinakain po kami ni Pastor Eleazar doon sa, Silog, Silogan House, House of Tapsi. No, natuwa ako kasi may nakalagay po doon. Ang sabi niya, if the plan doesn't work, change the plan, but never the goal. No, sabi ko nga, ganda naman. No, if the plan doesn't work, yung plano, yun yung plano mo para makarating ka ron sa paroroonan mo. Ngayon, kung hindi ka nakakarating doon, baguhin mo yung pamamaraan mo. Pero, wag mong baguhin yung goal mo. No, halimbawa, sabihin natin, ang goal ko ay makarating doon sa dulo ron. Ngayon, hindi ako makarating doon. Ang gagawin ko, babaguhin ko na lang yung goal. Dito na lang ako makakarating. Andito na ako Mali. No, ang sabi niya, if the plan doesn't work, change the plan, but never the goal. No? Magpapatuloy ka pa rin. Ngayon nga lang, sabihin natin, hindi umaandar ito, hindi tumatalab ito, baguhin mo yung sistema mo, yung plano mo, pero yung goal mo, yun pa rin. Pupunta ka pa rin doon. At dito po sa Biblia, may mga goals po na nilagay dito, na i-share ko nga sa inyo, na dapat goal, dapat mithiin, dapat ito yung gustuhin natin, ito yung dapat nating abutin sa buhay natin. No, hindi ko pa alam ang program dito kung meron tayo mamayang hapon para ma-divide ko. Ito, tingnan niyo po napansin ko po sa isang probinsya na pinanggalingan ko. No, hindi naman ako galing doon, doon ako nagmula, pero napansin ko na napadaan ako doon. Napapansin ko yung mga bata hindi nag-aaral. Nandun kasi sila sa liblib na lugar. No? Liblib. Naglalakihan sila dahil ang layo sa eskwelahan, ang layo sa poblasyon, tama ba poblasyon ang tawag dito? Ang layo nila sa kabiasnan na tinamad na yung magulang. Bakit naman kasi doon sila tumira? Sabi nila kasi marami daw manok doon. No, parang nag-stay sila doon dahilan sa manok. No? Na doon na lang naglalakihan yung mga bata hanggang sa dumating ang panahon dahil walang pinagkakaabalahan, meron ding kalapit na bahay. Meron ding kalapit na bahay. Nung nagkadalaga na, ano nangyari? Nag-asawa na. Parang, ganun na lang ba buhay? Na dahil sa wala kang mapagkaabalahan, wala kang magawa sa buhay, magkaasawa ka na lang. Nalala ko po yung isang kwento, ito po isang totoong kwento, na siya ay 14 years old. At yung, dahil sa magulo yung buhay nila, nag-asawa na lang siya ng 15 anyos, nagtanan. At nung naunang ko palang narinig yung kwento na yun, alam ko na ang pupuntahan nito, hindi magandang ending. Bakit? No? 14 years old. Kasi magulo yung bahay nila, umalis siya rin sa bahay nila, nagtanan. O saan siya pupunta? Di sa mas magulong buhay. No? Hindi na natin ipipelikula ito. Imagine mo na lang, nagkatotoo nga. Nakuha niyo mga kapatid? Ito po yung sinasabi po ng Biblia na ang bawat isa po sa atin ay sinasabi ng Diyos kung ano dapat yung goal mo Sinasabi ng Diyos na kung ano dapat yung pupuntahan mo, yung paroroonan mo. Ito dapat dito mo pag-aaksayan ng panahon mo. No, katulad sabihin natin, yung mga magulang, dapat ang goal nila, mapag-aral ang mga anak. Tama po ba? Mabigyan nila ng magandang kinabukasan ang mga anak. Goal yan. No? Hindi maganda kapag yung magulang ay walang pangarap sa anak na bahala ka na. Kapag napikot, sasabihin, lumayas ka na. Ganun ba yun? Hindi. Ang magulang may pangarap na gusto ko, anak, ito ang marating mo.
Eh ngayon, kung ikaw nga may gusto ka doon sa anak mo na may marating, eh di, ikaw pa. Dapat ikaw lalo. Amen po ba? At ngayon, depende yan sa mga taong nakakausap mo at nagiging pangarap mo. Pero sa Biblia, meron pong sinabi ang Diyos na mga mithiin o goal natin. No? Eh, ito po ay hindi ko matatapos ngayon, kaya baka next anniversary na lang. Joke lang. No, tatapusin natin ito kung hanggat kaya na po natin. No? At dalawa po ang gusto ko pong sabihin dito. No? Unang-una, maging kabati mo ang Diyos. No? Maniwala kayo, ang dami pong mga tao, kagalit ang Diyos. Hindi sila okay ng Diyos. Katulad nino, ni BBM at saka ni Sarah. No? Hindi okay yan. Alam natin yan. No? Sila ng mga Marcos at ang mga Duterte ay hindi sila magkabati. Ngayon, pati ba naman ikaw ay gagaya sa kanila na hindi mo kabati o kasundo ang Diyos? Kung meron kang aawayin, kung meron kang magiging kagalit, huwag na huwag ang Diyos. No, bakit? Kasi siya ang magbibigay sa iyo ng banal na swerte. Wala naman tayong makikitang word na swerte sa Biblia, pero yung pagpapala ay meron. No, tinatawag ko itong banal na swerte. Kung meron kang makakaaway, kung meron kang makakasalungat, kung meron kang hindi magiging kabati, eh huwag ang Panginoon. Dahil nandito ang Diyos para iligtas ka. Hindi lang sa impyerno, kung hindi pati sa kahirapan na dadaanan ng mga tao sa buhay dahil sila ay kagalit ng Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid? Eh bakit nga ba sila nagkagalit ng Diyos? Ang tao at ang Diyos? Eh siyempre, hindi na tayo magpupunta doon sa teknikalan na kaya hindi sila magkabati kasi nga dahil sa ginagawa ng tao. Ano yun? Kasalanan? No, kasalanan. Alam niyo ba, ang kasalanan, hindi naman nagsisimula rin sa may ginawa ka, ninakaw mo itong magandang microphone. No, hindi naman dun eh. Kung hindi yung nagpaplano kang nakawin yung magandang microphone. Nasa isip mo pa lang, ang sabi ng Biblia, nagnanakaw ka na. No? Kumibo naman kayo. Ayan. No? Sabi niya gano'n, huwag mong inaagaw yung asawa ng iba. O, ayan. Huwag mong inaagaw yung pag-aari ng iba. O yan. Huwag mong ninanakaw yung... Alam niyo mga kapatid, may singit ko lang kapag nagtanan ka, ninakaw mo na yung babae doon sa magulang. Huwag kang magtatanan. No? Paghirapan mo. Ano gagawin mo? Magsibak ka ng bakal. Mag-igib ka ng coke. No? Gumawa ka ng paraan para mawin mo yung tao. Gano'n, huwag mong tatanan yan. Bakit ninanakaw mo pagkatin, sige, hindi tayo doon pupunta. No, kailangan maging kabati ka ng Diyos. Bakit kasi, mahirap humingi ng tulong doon sa tao na kagalit mo. Natutunan ko to nung ako ay elementary, mahirap mangopya doon sa kagalit mo. No, itatago niya yung test paper niya ganyan. Hindi ka, pero pagka bati kayo, no, pag bati kayo, madaling humingi ng tulong. Psst, gumaganon ka na lang, tinutulungan ka. Eh, ang Panginoon pa kaya? Alam niyo, yan ang dahilan kung bakit naparito si Jesus para pagkabatiin, magkabati ang tao at ang Diyos at binigyan tayo ng ministry ng reconciliation. Alam nyo, dapat pwede mo kasing ikalat niya. Naku, lagot ka sa Diyos, papatayin ka ng Diyos, dadaling ka niya sa impyerno. Pero hindi kasi magandang message yun. Sabi niya, binigyan niya tayo ng ministry na pagkasunduin ng Diyos at ang tao na pagbatiin sila. Ministry of Reconciliation. Amen po ba? Hindi maganda na lahat, ang dami mong kagalit. Hindi maganda. Ngayon, kung sabihin natin, isa, dalawang tao, galit sa'yo, wala tayong magagawa. Bakit kasi? Siguro naiingit sa'yo dahil kung mag-lipstick ka, kulay green. No, naiinis sa'yo. Or sabihin natin, yung buhok mo ay, rainbow. Kung galit sa'yo, walang problema ron. Style mo yon, hindi nga lang magandang tingnan. Pero, kapag yung mga kalahati ng simbahan ay galit sa'yo, may mag-isip-isip ka naman. No?
Baka nangungutang ka na hindi ka na nagbabayad. God knows who does not pay. Oh, alam natin yan, ha? Okay po, no? Ang goal natin, number 1, makipagbati sa Diyos. Ngayon, sa papanong paraan? Unang-una, ang Diyos na nga umabot sa atin, eh. Pinadala na niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay magkaroon na ng magandang buhay, ng kaligtasan. No? Ngayon, alagaan natin ang relasyon na yan. Huwag mong sinasalungat ang Diyos. Paano mo bang malalaman sinasalungat mo ang Diyos? Di sinusuhay mo yung utos niya. No? Ngayon, ang daming utos dito sa Biblia. No, kailangan maging tagasunod tayo ng Diyos. Kailangan maging kabati natin ang Panginoon. Yung madali tayong lumapit. Dahil sabi ko nga, kapag kakagalit mo yan, hindi mo malalapitan yan basta-basta. Baka tikisin ka pa niyan, eh. No? Kahit pa mag-anak mo yan. Pero kapag ka nakaaway mo yan, titikisin ka yan. Anong gagawin niya? Pag pumunta ka sa bahay nila, tatago nila yung ulam. Oh. No? Kaya makipagbati tayo sa Diyos, manatili natin kabati ang Diyos, ingatan natin ang relasyon natin sa Diyos. Bakit? Kasi sa panahon na kailangan mo siya, malalapitan mo. Alam niyo ba sinasabi ng Panginoon sa awit 91? Sa panahon ng hilahil ay sasaklolohan ka niya. Sa panahon na kailangan mo siya ng kaguluhan ng hilahil. Anong hilahil? Nakikipaghilahan ka sa problema. Sasaklolohan ka niya. Ay naku, wag mo makakagalit yung tao na makakatulong sa'yo. Kung ang tao makakatulong sa'yo, di lalo na ang Diyos natin. No? Alam niyo, ang isang hinihingi ng Panginoon, maging mapagpatawad ka doon sa mga nagkamali sa'yo. Amen. Hindi ko makakalimutan. Nagpunta ako nung Pasko sa kanila, tinago yung fruit salad. Huwag ganon. Maging mapagpatawad ka sa mga tao na nagkamali sa Our Father who art in hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in. Ano sabi niya? And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Patawarin mo kami katulad ng pagpapatawad namin sa iba. Kapag hindi ka pala magpapatawad sa iba, hindi ka rin patatawarin. Kapag hindi ka pinatawad, hindi mo matatanggap yung hinihiling mong boyfriend. Hello? Amen. Hindi niya ibibigay. Bakit? Kasi may kasalanan ka. Naku, alagaan yun po natin. Nasabihin mo nga sa katabi mo, alagaan mo ang relasyon mo sa Diyos. Sa dinami-dami na makakaaway mo, Diyos pa. Naku. No? Anong susunod sasabihin ko? Naku. Huwag na huwag mong makakagalit ang Panginoon dahil siya ang may kapangyarihang iligtas ka. Makakagalit mo na yung aso nyo. Makakagalit mo na yung ipis na nangagat sa'yo. Isang linggo na namamaga pa. Pero huwag na huwag mo makakagalit ang Diyos. Alam mo, yan po ang nakalagay sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18-19. Ang sabi niya, binigyan tayo ng ministry na pagkasunduin ng Diyos na mataas, Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na matulungin saan sa tao. Binigyan niya ikaw at ako ng ministry, ng misyon na pagbatiin sila. Amen po ba? No, at ngayong may relasyon ka na sa Diyos, huwag mong dudungisan yan. Ingatan mo ang relasyon mo sa Diyos. Amen. Bakit? Kasi siya ang may kapangyarihan. Ulitin ko po, dahil siyang may kapangyarihan, tulungan tayo. No? Yan nga, no? Ingatan mo yung maging mapagpatawad ka sa nagagawang kasalanan sa iyo ng mga tao. Maging forgiving ka. Ngayon, ang ibig sabihin ng forgiving, forgive and forget. Ibig sabihin, hindi mo na natatandaan na ninakawan ka ng 1,000,000. De, joke lang. No? Sabihin mo sa katayin, buti nilang wala ako 1,000,000. Ito sabi niya ganun forgive and forget. Yung magkakalimutan mo na ang nakaraan. Ito'y nakalaan. Awit yun Alam niyo po ba yung kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawi,
na palagi ng mali. Kalimutan mo na yun. No? Sabi mo sa katabi mo, kinakalimutan ko na ang kasalanan mo. Kinakalimutan ko na yung utang mo. Bakit parang mahirap magsalita pagka yung utang na? No? Mga kapatid, ang sinasabi po sa atin ng Diyos, maging mapagpatawad tayo. Bakit kasi? Nakabase riyan ang pagpapatawad sa atin ng Diyos. Kung patulang kaya tayo ng Diyos, isang pitik lang sa'yo, tanggal yung ulo mo. No? Nako, mahirap yung ganon. Okay, pangalawa, ang isa po na palaging utos ng Panginoon sa atin, no, magsimba ka. Alam nyo, ang Diyos, gusto niya malapit siya sa pamilya. Di mo na ako dinadalaw. Sabi niya, meron po yung isang tao na yung cellphone niya, pinagawa niya. No? Matandang tatay. Pinagawa niya. Tapos nung sabi niya doon sa nagre-repair ng cellphone, pakicheck mo nga yung cellphone ko. Ngayon, chinek niya. Sabi niya, nung matagal na, mahigit isang oras na, binuksan na nga. Sabi niya, ano po bang problema? Kasi wala naman ako makita. Nakakatawag, nakakapag-text, no? Nakakapag-YouTube. Sabi niya, hindi nagre-ring Nung sinubukan niya ngayon, ano po ba number niyo? Ganun. Nung sinubukan niya, nag-ring naman. Ngayon, sabi nung nagre-repair, nagre-ring naman po, wala pong problema May problema siguro yan kasi hindi na tumatawag yung mga anak ko. Hello? Nalulungkot yung tatay kasi, bakit daw hindi na tumutunog? Kasi dati, nung tumatawag ang mga anak niya, natunog. Nakuha niyo mga kapatid? Alam niyo pa na ang isang isinasabi po ng mga tao, bakit niya pinadala si Jesus dito para iligtas tayo? Kasi gusto niya ng pamilya. Gusto ka niya. No? At sabi nga niya gano'n, sino man tumanggap kay Jesus ay binigyan niya ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. At yung anak, ayaw niyang malayo. Ang gusto niya malapit. Yun tignan mo nga kaya magpapakasal ng dalawang tao Bakit ayaw na nilang maghiwalay? Meron nga rin kapag ka nagsama kahit sa publiko, magkahawak ng kamay. No. Kahit saan magpunta, magkahawak ng kamay. Tapos, buong araw na nga nagkukwentuhan, pag uwi, magtatawagan pa. Ayaw maghiwalay. Matutulog na nga lang Naka-video, ano pa tawag doon? Sleep call. Ba't alam mo? No, kumbaga sasabihin pa nung isa harap mo sa akin yung camera. At di nakikita siya na humihilik. Kumbaga kanina magdamag na silang magkasama. Tapos nung dating sa bahay, magkatawagan pa, magka-chat pa. Tapos wala nang sinabi kung hindi, kumusta ka mahal? Eto mabuti mahal. Ano sasabihin ng isa? Miss kita mahal. Sagot ng isa, mas miss kita mahal. Diba? Di na naghiwalay. Nung matutulog na, kaya talo ang smart Tsaka kasi magdamag yan. Kaya naging mura na yung load ngayon. Pero tingnan niyo mga kapatid, ayaw maghiwalay. Bakit kasi? Nagmamahalan Amen po ba? Ayan, no? Sabi nga nung misis sabi niya, ikaw naman sabi niya sa mister niya, puro na lang yung manok mong hawak mo Mabuti pa yung manok, may panahon ako, wala ka ng panahon sa akin. Sabi ng gano'n nung mister, kasi itong manok, no, siya isang chicks. Ikaw ay chicken na. Joke yun. Nakukuha niyo mga kapatid. Bakit gusto mong kadikiti? Gusto mong best friend? Gusto mong makasama? Alam niyo mga kapatid, syempre natural yan. Kaya nga merong sumpaan na kailangang magpapirma pa sa gobyerno, magpapirma pa sa pare, magpapirma pa sa pastor, sa mayor, sa gobernador, na nanunumpa kami, na kami magsasama habang buhay. At ang isang paboritong awit nila, ano yun? Ikaw lamang ang aking... Susunod doon. Ibigin, magpakailan. Magpakailanman. Yun ang plano nila. Wala nang hiwalayan. Alam niyo po ba, yun ang
plano ng Diyos sa atin, gusto niya tayong laging kasama. Alam niyo ba, sabi niya ang Biblia, sino ba, ano ba ang tao na talagang tinututukan ng mata ng Diyos? Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, tatanungin ko nga si sister o kaya si brother, sino ba ang gitna ng buhay mo? Who is the, ano ba? The center, the heart of your life. No? Tingnan pagka kasi I love you, mga papuso-puso yan, di ba? Eh ngayon, tanungin kita brother, tanungin kita sister, tanungin kita mister, at tanungin kita Mrs. No? Sino ba ang sentro ng buhay mo? Alam niyo mga kapatid, depende yan eh. No? Tingnan niyo nga, ang pinakamaraming kanta dito sa mundo ay love song. At pangalawa, na pinakamaraming kanta ay yung mga na-heartbroken na songs. Ano ba yun? Hindi yata magandang pakinggan eh, na sabi niya gano'n eh, I don't know why you said goodbye. No? Mga ano yan eh, mga kanta ng mga nag-break. Ano pa ba isang kanta riyan na, if you will leave me, ano susunod doon? There's no tomorrow. Okay, mo, ba't mo alam? Pagka iwanan mo ko, wala nang bukas. Tingnan mo, mapipigilan ng araw. No, hindi tayo aabante. Mag-stop na ang buhay ko. Napakasakit. Ano yun? Kuya, bakit? Ang nasaktan eh, nakaibuto ng pinitpit mo ng martilyo. Ano ba yung kantang yun? Ha? Ano po yun? Binuhusan ng ano na nga ba kanta yan? Kanta ni Andrew yan eh. Na, ano ba tono nun? Ano bang title nun? Basta alam na po natin ano, nakaka-relate ang mga tao rin eh. Bakit kasi yung sentro ng heart nila, yung tao, sinaktan sila. Iniwanan sila. Alam niyo ba na ang Diyos ay ganyan din? Bumaba si Jesus para magkaroon ng pamilya. Hindi lang yan ang dahilan. Merong pinaka-main reason talaga. Pero sa madaling pag-unawa, gusto ng Panginoon ng pamilya. No? At ikaw nga ang napili niya na isa sa magiging pamilya niya. Alam niyo ba yung isang tao na sabi nung anak, Tay, alis na po ako. No, bigyan mo ako pera. Anong nangyari sa kanya? Sige, umalis. Anong ginawa niya doon sa pera? Pinangalandakan niya sa mga kalokohan. Ginamit niya sa bisyo, lahat-lahat. Tapos nung bigla siya nakaisip, hirap-hirap na siya, naisip niya, sabi niya, babalik na ako sa tatay ko. Alam niyo po ba yung kwento ng prodigal son? Kaliboghang anak. Bumalik siya, alam niyo ba? Nakita niya yung tatay niya, malayo pa lang, nag-aabang na sa kanya. Alam niyo mga kapatid, may sikreto akong sasabihin sa inyo ha. Huwag niyo kukwento kahit kanino. Yung sumunod na kapatid ko, yung babae nagtanan. Nagtanan. Napanaginipan ko yan eh. Kinulang lang ako sa prayer eh. Pero nagtanan. Galit na galit ang tatay nanay ko. No? Galit na galit sila. Dami lang sinasabi. Galit, 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 galit. Pero mamaya nakita ko ang nanay ko, pumasok doon sa kwarto ng kapatid kong nagtanan. Humiga sa kama. Alam mo, hinahalikan niya yung kama. Bakit? Kahit galit ka, hinahanap mo yung anak mo. At naawa ko sa nanay ko. Kasi kahit na galit ang nanay, galit na galit ang tatay, magulang pa rin yan. At ang Diyos ay Diyos pa rin. Kaya nag-aabang siya ng pagbabalik ng tao, pagbabalik loob ng tao sa Kanya. At yun ang trabaho ng mga pastor, manggagawa at kapwa mga Kristiyano, pagbatiin ang Diyos sa tao. At this time, sisimula ulit ang buhay niya. Pero this time, sa mga pangarap niya, sa mga plano niya, this time, kasama na ang Diyos sa plano at pangarap niya. Anong tawag doon? You must be born again. Kailangan magsimula ka sa buhay na this time, kasama na ang Diyos. Hindi ka na malayo, malapit ka na sa Panginoon. Tapos ang gusto pa ng Diyos, hindi na kayo magkahiwalay. Forever yan. Kaya sabi niya ganun, aalis ako, sabi ni Jesus. At sabi niya,
Pagdating ko sa langit, ipaghahanda ko kayo ng tirahan. Para kung nasan ako, nasan ba sa langit? Sabi niya, para kung nasan ako, nandun din kayo. Babalikan ka ng Diyos. Hindi ka niya iiwanang nag-iisa dito sa mundo. Ganon ang plano niya. Hindi katulad nung nanligaw sa'yo. Sabi niya ganon, alis muna ako, pupunta ako ng Maynila. Tapos sabi niya sa'yo, babalikan kita. Tapos sumagot ka naman, huwag mo kong iwanan ng pangako. Ano nangyari? Pagdating sa Maynila, ano nangyari? Nagka-girlfriend na ng iba, iniwanan ka na. Pero ang Diyos ay hindi tao na marunong siyang magsinungaling. No, once na sinimulan niya ang plano, tatapusin niya ang plano hanggang sa mag-rapture, magsama-sama tayo. Amen po ba? Amen! So, makipagbati tayo sa Panginoon. Kung nagkagawa ka ng kasalanan, hingi ng tawad. Yun lang naman eh. No? At patuloy ka sa pag-andar. Ngayon, tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. No? Tingnan mo yung kilay niya na hindi pantay. Tingnan mo yung lipstick niyang lagpas-lagpas. No? Sabi niya ate, buti ako wala. Ito mga kapatid yang katabi mo, alam ng Diyos, magkakamali pa yan. Pero tanggap niya. Hello? Ay, alam niyo ba, sabi nga nila kasi po ako nagkakasal, usually sinasabi ko to, pero hindi palagi. Siyempre, bago may kasal yan, na-advisean mo muna. Ngayon, ito sa loob po ng maraming taon, nakakita po ako ng mga magandang advice at hindi magandang advice. Pero ang isa po ng magandang advice, ito. Pagka titingnan mo na siya magkakasal, no? Mali bang sabihin sa'yo ng Diyos na siya pakasalan mo, direkta. Pero usually hindi ganun na mananaginip ka, na siya pakasalan mo. Usually, ito po tingnan mo yung mapapakasalan mo. Tingnan mo yung mapapangasawa. Hindi pa kayo kasal, pero tingnan mo. No? Yes sir, tingnan mo. At habang tinitingnan mo, no, di siyempre kumakain kayo, di ba? No, yung ang problema yung babae lagi nagbabayad O siyempre namamasyal kayo diyan sa ano ba yung yung lugar diyan na yung dagat. Meron yung doon sa ibabaw, yung linalakarang ibabaw. Baywalk. Tapos habang naglalakad kayo, tulak mong gano'n, no? Hindi, sabihin mo ganyan, magkasama kayo, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 6 months, 1 year, kayo, no? Makikilala mo Alam niyo, sabi nga nila, kapag gusto mo raw makilala ang isang tao, sumakay kayo sa kotse, mag-drive kayo sa Manila, doon sa 2 oras ang traffic. At sa loob ng 2 oras na traffic, inip na inip kayong dalawa, lalabas ang ugali niyo. Alam niyo po, ito po yung magandang advice. Ano yan? Ito. Habang tinitingnan mo siya, tanungin mo sarili mo. Nakatingin kayo talaga ng alam ko walang gumagalaw Ito. Tanungin mo yung sarili mo, makakatagal ba ako sa kanya ng 50 years? Matatagalan ko ba ang ugali niya sa loob ng 50 years? Kung hindi, huwag kang magpakasal. Hello? Alam mo, mahal mo siya. Alam mo, mahal ka rin niya. Pero makakatagal ba ako sa kanya? Sa loob ng 50 years. Nagmamahalan na kayo niyan, Pero kasi may mga ugaling nakakaubos ng pag-ibig, Alam niyo ba yun? No? Yung kumbaga parang napupudpud yung pag-ibig mo, Yung tiyaga, Bakit? Kaya nga, makakatagal ba ako sa kanya ng 50 years? Although hindi magandang pan-testing yan, pero dapat kasi mga Kristiyano, dapat tinatanong natin ng Diyos no? Kasi noong unang panahon, nagpapakasal ang mga tao, hindi magkakilala. Pinagtatagpo na lang sila ng Panginoon, no? Nagtitiwala sila sa Diyos. Katulad ni Isaac at saka ni Rebecca, hindi naman magkakilala yan. Ang Diyos ang namili riyan Tama po ba? Ayan, na dumating ang time, si Joseph, gusto na niyang hiwalayan si Mama Mary. Alam niyo po ba yun? Pero alam niyo po ba, nung time na, kasi nagtaka siya, bakit buntis si Mama Mary? Sino pinaglilihi? Si Jesus. Sabi niya ba't ganito tong misis ko? Girlfriend pa lang. Ba't ganito tong girlfriend ko? Buntis na. Alam niyo, planong hiwalayan. Usually kasi nung pinapangalandakat siya, yung girlfriend ko, buntis, patayin niyo.
mabuting tao gentleman si Papa Joseph. Kaya pinlano niyang hiwalayan. Alam niyo nung gabing yun na naginip siya, sabi nung anghel sa kanya, huwag mong hiwalayan. Pagkasama ang Diyos sa love life mo, babakapan yan. Kahit gusto nyo maghiwalay, di kayo makapaghiwalay. Bakit? Andun ang Diyos. Sabi niya, pagkuntugin ko kaya itong dalawang to. Joke lang. Pero nakikialam ang Diyos, basta kalooban kayo Pero hindi tayo pupunta riyan. Ba't ba tayo napunta riyan? Ano ba pinag-usapan natin? Simba, layo na. No? Basta kasama mo ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, ito sabi ng Panginoon, nasa lupa pa yung anak ko magkakamali yan. Pero sabi ng Diyos, matitiis ko ang mali. Mapapatawad ko siya. Ganon ka kahalaga, ganon ka kaimportante sa Panginoon. Amen. Meron nga daw yung yung dalawang magkasintahan yung girl, no? Siguro hindi ko alam siguro parang alas 2, alas 3 na. Yung girl, text ng text, no? Tapos yung boy naman, antok na. Nasubukan mo na ba yun, Liboy? Antok ka na. Yung girl naman gusto pang makipag-chat, gusto pang Nagets nyo naman, Ngayon, nainis yung babae. Sabi ng babae, di mo man lang ako pinapansin. React lang ng react. Ano ba yung reaction? Yung emoji. Yung ganon. Hanggang sa mami, sabi ng girl, matutulog na nga lang ako. Di ka na mamansin. Hanggang sa katulog. Alam nyo, kinabukasan, nag-usap sila, sinabi nung lalaki, sa totoo lang, antok na ako, pero ine-entertain lang kita kasi ganun kaka-importante sa akin. No? Yung babae nagagalit na, sabi mo nga sa katabi mo, chat tayo. Ito mga kapatid ang Diyos po, tanggap ka niya Alam niya magkakamali ka yet, andun yung pagpapatawad niya, basta taos puso lang na hingi ka ng tawad. Amen? Ayan, kaya kung meron kang makakagalit, wag na wag ang Panginoon. No? Ingatan mo ang relasyon na yan. Bakit? Kasi siyang may kapangyarihang pagpalain ka, ingatan ka, at dalhin ka sa kalangitan. Amen. Tapos, ang pangalawa pong banggitin ko sa iyo rito ay yung goal na maging kabati mo ang mga tao. As much as possible, dapat wala kang kagalit. No? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, kaya siguro dami mong kagalit sa buhay. I-goal natin na maging makasundo naman lahat ng mga nakapaligid sa atin. Hindi yung lahat na lang inis sa'yo. Lahat na lang galit sa'yo. Bakit? Lahat na lang niloko mo. Lahat na lang. Alam niyo po, apektado ang Diyos kapag hindi kayo magkakasundo. Kapag magkakaaway kayo, kapag nandun yung iringan. Alam niyo po ba dito sa Romans 12:18, sabi niya, sikapin niyong maging maayos ang relasyon niyo sa isa't isa. Ito, basahin ko po. Sabi niya rito sa Magandang Balita Bible, hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Kasama unbeliever dito. Hindi yun nakikipag-inuman sa kanila, hindi yun Pero ayusin natin yung ugali natin na madali ka naman pakisamahan. Sabi mo mga sa katabi mo, ang hirap mong mahalin. Okay. Kasi, rosas ka, pero matinik ka. Mahirap dumikit sa'yo. Masasaktan ako. Hello? Yun po yung isang problema sa mga Kristiyano. May pagkakataon talagang mga Kristiyano, mahirap mahalin Bakit? Mahirap kasama. No? Mahirap kasama. Dito, sabi niya, hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao, yung hindi, itong taong ito, ayaw kong kasama sa buhay yan. Bakit? Ang hirap makisama. Ayaw ng Diyos yun. Amen? Ayaw ng Diyos yun. Kung isa, dalawa lang ang kagalit mo, makipagbati ka pa rin. Alam niyo ba kung anong sabi po ng Biblia? Okay, sino magta-tithe of tithe dito? Sino magpa-partnership? Sino maghahandog? No? Magbibigay ng baka kay Father Eliasar. No?
Anong gagawin ni Father Eliazar doon sa baka? Gagawin niyang kaldereta. No. Alam niyo, ang sasabihin po ng Panginoon, sabi niya, may dala-dala kang hain, di ba? May handog ka, meron kang dalang offering. Alam niyo, sabi ng Panginoon, kung may kagalit ka, iiwan mo sa altar yan, makipagbati ka muna. Tsaka mo balikan pag ayos na kayo. Apektado ang Diyos. Daladami mong kaaway. Kung siguro, isa, dalawa, tatlo, madali lang kausap yung mga yan. Madali lang humingi ng sorry. Pero pag kalahati ng mundo, galit sa'yo. May mali. May mali. Naka-Facebook live ako eh. Hindi ako makapagbanggit eh. Nalala ko nga yung sabi ni BBM eh. Natandaan niyo ba? Sabi niya, gusto ko magkasundo. Ang dami ko ng kaaway eh. Sabi niya gano'n. Natandaan niyo ba yung interview na yun? Sabi niya, hanggat maaari, gusto kong may magkabati sila ni Sarah. No, kaysa sabi niya, dami ko ng kaaway. Ang mga Kristiyano, dapat walang kaaway. Mga kapatid, kung sabi, isa, dalawa, tatlo, sige, makipag-ayos ka, pero pag kalahati na ng mundo, galit sa'yo, kalahati na ng kamag-anak mo, galit sa'yo, kalahati ng church, galit sa'yo, mag-isip-isip ka naman. Baka ikaw na mali. Kasi ang Diyos naapektuhan kapag hindi mo kasundo ang mga kasama mo. Lalo na kung Kristiyano ka. Alam niyo, meron po yung isang tatay eh. Manginginom, ganito, ganyan. Nung na-born again, asawa niya, mga anak niya, nadala niya kagad sa Diyos. Bakit? Sabi ng asawa niya at mga anak niya, sabi, nagbago si Papa. Bumait. Ngayon, kung unbeliever ka, magpumilit kang bumait, di ka babait. Bakit? Gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Alam niyo yung kantang yun? Pag Kristiyano ka na, kaya mo na. No? Naalala ko po yung isang kwento ng isang tatay na nananakit ng asawa. Talagang pag nalasing siya, ang gagawin niya, sasaktan niya yung asawa niya, kaya asawa niya lagi may black eye. Wife beater, talagang nananakit. Tapos yung anak niya, kapag naisipan niyang saktan, talagang papaluin yan. Sasabihin niya, hindi ka naman pumasok, ano? Sabi niya gano'n eh, hawakan niya yung tenga, hilahin niya. Hawakan niya yung buhok, hilahin niya. Yung babaeng anak niya, kung sabunutan na lang niya, kung sampalin niya, yung asawa, walang magawa. Tapos pati yung aso niya, walang ginagawa, tadyakan niya. Ano mangyayari ngayon? Yung kumpare niya na tumutulong sa kanya. Isa pong kwento ito. Yung kumpare niya, yung tumutulong sa kanya, tinutulungan na nga siya. Pero pag nalasing yan, mumurahin niya, sasapakin niya, at gigitna na lang yung babae, yung misis. Pagseselosan niya, wala siyang kasundo. Kahit mga kapatid niya, malayo ang loob. Yung mga kaibigan niya, malayo ang loob. Maging yung katrabaho niya, malayo ang loob. Ngayon, anong nangyari po rito? Ito po'y kwento. Dumating ang isang gabi, nalipungatan siya. Pagkita niya, nagising siya. May dalawang malaking demonyo sa tabi. Gulat siya, sabi niya gano'n, sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Sabi ng dalawang demonyo, mamamatay ka na ngayon, kukunin ka namin at dadaling ka namin sa impyerno. Pumalag siya. Sabi niya, hindi ako pwedeng mamatay. Buhay pa ako, wala akong sakit. Sabi ng demonyo, di naman kailangan magkaroon ka ng sakit eh. Panahon mo na para kunin ka namin at dadaling ka namin sa impyerno. Nagpumigla siya. Sabi niya, hindi, huwag niyo kong kunin. Hanggang sa nakita niya na talagang kukunin na siya, hawak-hawak na siya ng dalawang demonyo, nakiusap. Sabi niya, bigyan niyo pa ako ng 1 linggo. Aayusin ko yung relasyon ko sa mga tao. Yung sa mga nasaktan ko. Patawarin niyo ako, sabi niya gano'n. Bigyan niyo pa ako ng 1 linggo. Sabi ng dalawang demonyo, hindi, panahon mo na. O, hindi ayos ang relasyon mo sa Diyos. Hindi rin ayos ang relasyon mo sa tao. Kaya kukunin ka na namin, dadaling ka namin sa impyerno. At doon ka paparusahan, susunugin ka ron magpahanggang kailan. Sabi niya, 1 linggo pa, maawa kayo sa akin, bigyan niyo ako 1 linggo, ayusin ko relasyon ko na relasyon ko sa mga tao. Sabi niya, biglang naawa yung demonyo. Sabi niya, sige, may 1 linggo ka ngayon.
Balis na yung demonyo. Alam niyo, nung kinabukasan, yung asawa niya na nilapitan niyang ganun para makipagbati siya, makipagkasundo. Lumayo yung asawa niya. Bakit? Lagi nananakit eh. Nung sabi niya, niyakap niya, sabi niya, patawarin mo ko. Sabi niya, asawa ko, patawarin mo ko. Magbabago na ako, patawarin mo ko ngayon. Hanggang sa, mukhang sabi ng asawa, mukhang yung yakap niya sa akin, mukhang genuine. Mukhang totoo. Yumakap na rin at sabi niya, salamat, nagbalik na yung lalaki na minahal ko nung unang panahon. Nagkabati sila. Ano sabi niya? Ayusin ko yung relasyon ko sa kumpare ko. Nagpinuntahan niya. No, isang araw ang dumaan, pinuntahan niya. Ang ginawa niya, nung nakita niya yung kumpare niya, sabi ng kumpare, manununtok na naman ito. Pero ang ginawa niya, niyakap niya, nag-iiyak siya, lumuhod siya. Sabi niya, pare, patawarin mo ko. Ang laki ng pagkakamali ko sa'yo. Ang laki ng pagkukulang ko sa'yo. Pero nagsisisi na ako, mapatawad mo. Sana akong patawarin mo ako. Nakita ng kumpare na mukha naman papapatawad. Mukhang totoo eh. Kaya ang ginawa niya, lumuhod din siya. Nagyakapan sila. Sabi niya, pare, ang dami nating pinagsamahan. Pinapatawad kita. Yung sabi niya, huy, sa wakas. Ngayon, yung mga kapatid ko, pupuntahan ko. Makikipag-ayos ako. Tapos isang araw na, no? 3 araw na lumipas, binigyan lang siya ng 7 araw. Nakipagbati siya doon sa mga kapatid niya. Nagsumamo siya, napatawarin niyo ako. Laki ng pagkakamali ko sa inyo. Naging masamang kapatid ako sa inyo. Dinaya ko kayo, ninakawan ko kayo, mga kapatid ko, patawarin niyo ako. Nakita nila na noong una, walang tiwala. Kasi ilang beses na niya ginawa yun. Pero this time, nakita nilang mukhang totoo. Yung paghingi niya ng tawad, kaya nagyakap-yakapan sila. At sabi nilang ganun, nagbalik din sa wakas. Nagbalik din yung dati naming kapatid. Na dating nawawala, naliligaw. Yung kapatid naming masama. Yung dati naming kapatid na black sheep. Alam niyo ibig sabihin nun? Nagbalik na siya, nagyakap-yakapan sila, nagkainan sila. At ayun, nagkapatawaran sila. Nung sabi niya, 3 araw na lang, kukunin na ako ng kamatayan. Kailangan, sino pa ba ang kagalit ko? Sabi niya, ay yung anak ko. Yung 2 anak ko. Sabi niya, yung babae na sinasabunutan ko, minumura ko. Bumalik siya sa bahay niya. Pagkatapos, inayo niya, niyakap niya. Sabi niya, patawarin mo ako, anak ko. Patawarin mo ako. Natakot yung girl na, yung babaeng anak niya. Sabi niya gano'n, totoo ba ito? Ito ba yung papa ko? Ang nangyari sa kanya, dahil nakita nila na genuine, mukhang totoo naman yung paghingi niya ng tawad, niyakap na rin niya yung tatay niya at sabi niya, may tatay na ako. Totoo. Ngayon. At nagpatawad. Ngayon, yung isang anak niya, sabi niya, nasa bakasyonan yun. Pupuntahan ko. Meron na lang siyang 2 araw. Mamamatay na siya. Babalikan na siya ng mga demonyo. No? Kailangan hindi siya makuha ng mga demonyo. Alam niyo mga kapatid, pinuntahan niya yung bunsong anak niya at pagkatapos nun, nakita niya, niyakap niya, sabi niya, anak, patawarin mo ko, hindi ako naging mabuting tatay sa'yo, hindi ako naging mabuting ama sa'yo, patawarin mo ko. Nagsisisi ako, yung ulo ng bata, dahil dito, yakap-yakap niya, basang-basa ng luha ng tatay. Hanggang sa sabi ng anak, mukhang totoo na, pagbabago ni tatay, yung makap na rin, at nagpatawaran sila. Sabi niya, 1 araw na lang. Kailangan hindi ako makuha ng mga demonyo. Kailangan hindi nila ako madala sa impyerno. Sabi niya, sino pa ba ang kagalit ko? Sino pa ba yung relasyon na hindi ko ayos? Ayos na ang relasyon ko sa asawa ko. Ayos na yung relasyon ko sa kumpare ko. Ayos na yung relasyon ko doon sa mga kapatid ko. Ayos na yung relasyon ko dito sa panganay ko. Sabi niya, tapos ayos na ang relasyon ko dito sa bunso ko. Sabi niya, sino pa ba? Sabi niya, ay yung aso namin. Nagbalik siya ulit doon sa bahay dahil yung bunso niya nasa bakasyonan. Pagdating doon, nakita niya yung aso, nilapitan niya, lumayo yung aso. Hindi ba kapag ang aso, kahit alaga mo yan, kapag ka sinasakta mo, lalayo. Ano nangyari? Nilapitan niya yung aso, inamo niya, hanggang sa binibigyan niya ng tinapay, binibigyan niya ng pagkain. At doon sa araw na yon, nung tinatawag na niya yung aso niya, lumalapit na, kumakawag na ang bunto, bati na sila. At sabi niya, bukas, baka mamayang gabi, darating na yung mga demonyo, hindi na nila ako makukuha dahil ayos na ang relasyon ko. At kinagabihan nga, dumating yung 2 demonyo. At sabi niya gano'n, nandito na kayong 2. Sabi ng demonyo, ng 2. Sabi niya gano'n, nandito kami para kunin na ang kaluluwa mo. Dadaling ka na namin sa impyerno. Buhahaha.
Sabi niya gano'n, hindi nyo na ako madadala sa impyerno dahil sabi niyo sa akin noon, dahil hindi ayos ang relasyon ko. Kaya may karapatan kayo. Nakipag-ayos na ako ng relasyon sa asawa ko. Nakipag-ayos na ako ng relasyon sa mga kumpare ko. Nakipag-ayos na ako ng relasyon sa mga kapatid ko. Nakipag-ayos na ako ng relasyon doon sa panganay ko. Nakipag-ayos na ako ng relasyon doon sa bunso ko. At kahit sa aso ko, nakipag-ayos na ako ng relasyon. Wala na kayong karapatan sa akin. Tumawa ng malakas yung dalawang demonyo. Sabi niya, oo nga, nakipag-ayos ka ng relasyon sa kanila. Pero sa Diyos, hindi ka nakipag-ayos ng relasyon. At nung gabing yon, kinuha siya at dinala sa impyerno. Hindi mo pwedeng sabing mabait naman ako. Dahil ang nagpipigil sa atin sa pagpunta sa impyerno ay meron tayong hindi relihiyon, kundi relasyon na maayos sa Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid? Yasar, ano nga, close natin. Alam mo ba yung puso ko yung sinisiyasat? May isa pa akong kwento sa inyo. Yung kinuwento ko kanina, parable ang tawag doon. Pero meron ako isang kwento sa inyo, yung true story. Alam mo yun, Pastor? Puso ko yung sinisiyasat. Sige nga. Ayan. Itong kwento ko sa inyo, ito po yung totoo. Meron pong isang hindi, tugtog ka lang. Meron pong isang babae po, lola, na nagtiyaga sa aking mag-share nung ako po'y unbeliever. Nagbakasyon po ako sa isang probinsya at doon tinarget niya ako. Araw-araw niya akong pinupuntahan, pinapapunta. Moron pinapapunta niya ako, meron silang restaurant. At pagka nandun ako, pinapatawag niya ako at lagi niya ako pinapakain ng hamburger at spaghetti, palabok, mga ganon. Ngayon, may kasama po akong pastor o magpapastor. Ngayon, nung andun na kami, sabi niya, boy, tara, kain tayo sa kanila. Pero yung pala may usapan sila, itong lola at saka itong kasama ko, na pag nandun na ako sa restaurant, habang kumakain kami, sesyaran niya ako. Ay, inis na inis ako. Sabi kong gano'n, inano niyo ako, yung pinagplanuhan niyo ako. Pero, hindi ko alam bakit every time magyayaya naman, parang pumapayag ako na pumunta ron. Hindi dahilan do spaghetti, hindi dahilan do sa hamburger. Pero, sige na nga, sa bagay, kasi po, yung pag-share sa akin nung matanda, alam ko naman ayaw ko lang tanggapin ang Panginoon. At dumating po ang time na nung umuwi na po ako ng Manila, siya na pala yung huling magpe-pray sa akin. Tinanggap ko na ang Panginoon. Dati pa akong pinagpe-pray ng nanay tatay ko at ng ibang tao. Pero ito po palang lola na ito ang pinakalas na magpe-pray sa akin. So, na-born again na po ako. Ngayon, fast forward ng maraming taon, pumunta po sa seminar itong lola. Ngayon, masakit daw ang ulo, something na ganun, hindi maganda ang pakiramdam. At nandun po sila sa kwarto na tinitirahan nila. Maraming kwarto po yan. At yung mga kasama niya, sabi niya, mauna ka na. Mauna na kayo. Susunod na lang ako. Ang nangyari po, na natapos yung seminar ng tanghali, si Lola, hindi na nakabalik. Ngayon, nag-isip sila, tingnan mo nga si Lola, bakit wala? Sabi ng mga kasama nila. Umalis yung tao, bumalik. Sabi niya, nakita ko nakita ko doon sa pinto lumabas si Lola. Yung alam, may kasama. Sabi nila, sino kasama? Dalawang lalaki na kaputi. Magkabilang tabi niya. Totoo po ito, true story ito. Kasi tinatanong ko, lagi ko siyang kinakamusta si Lola, kasi may utang na loob ako. Sabi niya ganun. Ba't wala? Hindi umatid. Sabi niya, hindi. Kanina, habang nasa kalagitnaan tayo ng seminar, pinuntahan ko Nasilip ko doon sa corridor, nakita ko, lumabas si Lola, pero may dalawang kasamang puting lalaki. Matangkad sa kanya. Nasa gitna siya, naglalakad sila. Kaya sabi ko, ay siguro mga Amerikano. Kasi Amerikano yung nagsiseminar. Hanggang sa, akala ko dediretso seminar, kaya bumalik ako. Alam nyo, nagbalik sila, nakita nila si Lola, nakahiga sa kama, patay na.
may sumundo pala sa kanya. True story po ito. Sino yung dalawang nakaputi na sumundo sa kanya? Ang anghel. Alam natin. Pag dumating yung time na panahon na natin, sino ang susundo sa atin? Depende yan kung sino ang sinunod natin dito sa mundo. Amen. Gayahin po natin si Lola. Utang na loob ko yun sa kanya. Kasi siya na pala yung huling mananalangin para sa akin. Kompleto na ang prayer, mabubuhay na gina ako. Huwag tayong gumaya doon sa isang kwento. Inayos niya ang lahat ng relasyon niya sa mga tao. Pero nakalimutan niya, hindi niya inayos ang relasyon niya sa Diyos. Na siyang pinakamahalaga. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alahas. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mong ang nalalaman ang lahat ng aking ginagawa, sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababatid. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. One more time, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay nilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, di na ako kaaway. At hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao ibinilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Sa amin pong mga pastor, ito po ang ipinagkakatiwala ng Diyos na pagbatiin, hindi hatulan, hindi pagalitan, hindi i-condemn, no? Kundi pagbatiin ang Diyos at ang tao. Tinatawagan ko po si Pastor Badong, Pastor Eli, Pastor Marlon. Katulad po ng ginagawa natin tuwing anniversary, pakilehans po sila. No? Paulit-ulit, kung ano lumabas sa bibig niyo, sige, pag-pray po natin habang inaawit po natin ito. Puso ko'y iyong sinisiyasan.
Buhay ko'y iyong alahan.